tinalakay muli sa Senado ang panukalang mandatory military service. Sa gitna po ito ng panibagong pambubuli ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Narito po ang unang balita ni Dano Tingkungko. Sa gitna ng panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa resupply mission sa BRP Sierra Madre, pinapalis po tayo ng ating kapitbahay sa sarili nating bakuran. Hindi lang tayo basta sinabihan o binantaan, kundi binomba pa ng tubig. Muling binuhay ng Senado ang pagtalakay sa panukalang mandatory military service. Military service that would be obligatory for able-bodied citizens, Mr. Chairman. So this should be totally pursued to its conclusion. Sa Constitution din po sinasabi doon na malinaw ng ating mga tao, mga citizen natin. Kailangan sa kahit anong oras ay handa na ipagtanggol ang ating bansa. Sana yung patungkol po dyan sa usapin ng martial law na mailagay yung imminent danger uli at ito pong military service ay maganap na. Panukala naman ng iba, buhayin ang kakayahan ng bansa na gumawa ng sariling armas at bala. Wala tayong makukunan ng bala sa ibang bansa, kundi sa atin kung meron tayong sariling paggawaan. Dapat dandahan nating babalik. Sabi ng Senate President sa isang privilege speech, ang insidente ay patunay sa merito ng resolusyon ng Senado para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bubulahin tayo nila na kaibigan daw sila natin. Tapos sa isang iglap, bubombahin ng tubig ang ating mga barko. How can they convince us that they're sincere one day, and the next day, one day, and they shower a former president of ours with praises and assurances in Beijing, and shortly after, the next day, fire water cannons on our ships? May mungkahi ring i-ban sa bansa ang isang Chinese state-owned company. May kasaysayan nito ng pakikipagsabuatan sa Chinese Maritime Militia kasama sa mga nagtayo ng artificial militarized islands sa ating karagatan. At ikansela ang kontrata sa isang China telco na magtayo raw ng cell tower sa Camp Aguinaldo. This is one way to show this Chinese government, na binubuli nyo kami, ito yung kapalit. Sa Kamara naman may maghahain ng resolusyon para iparecall ang ambassador ng Pilipinas sa Beijing at i-downgrade ang embahada ng Pilipinas sa Beijing bilang protesta. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.